doon sa porsyento ng mga Pilipino na naniniwalang dapat ay makasuhan na at makulong, maaresto, malitis doon sa International Criminal Court yung mga sinasabing kapwa-akusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nga po ng sinasabing madugong War on drugs. War on drugs. Kaugnay po niyan, kasama po natin sa ating programa ngayon si Sir Clive Arguelles, ang presidente at CEO ng WR Numero. Sila po yung gumawa ng survey na ito. Sir, good morning po. Good morning, Clive. Sasabihin ko sana, Steve. Clive, good morning. Good morning po, sir. Maayong aga mula dito sa Iloilo, Christian sa Dory. Uy, maayong aga po. Opo. So sir, ano ba ang lumalabas doon sa yung findings natin dyan sa ginawang survey na yan? Ano ba ang sentimiento po nung inyong mga sinurvey? Bakit ganun ang resulta na parang majority ng population na yun ay pabor na maaresto yung mga kapwa-akusado ng dating Pangulo? Lumalabas Christian, na para sa ating mga kababayan, I think binasa nyo kanina na 61%, yan ay sa bawat 5 Pilipino ang naniniwala sila na mahalaga o lubos na mahalaga na yung mga co-perpetrators or kasabwat doon sa crimes against humanity ay maaresto din at iharap sa International Criminal Court gaya nung dating Pangulong Rodrigo Duterte noon sa bisa nung arrest warrant na inilabas nung Pandaigdigang Korte. So mukha na may kaugnayan din ito dun sa kanilang pagtingin doon sa mismo talagang issue din ni President Duterte na nagtatali at least dito sa aming national survey na 6 in 10 din ng ating mga kababayan, 60% din yung nagsasabi din na dapat harapin ng dating Pangulo yung kanyang kaso doon sa ICC. So, nagmamatch to. Apo. Naka-apekto ba dito, sir, yung mga statements ng ilang sa mga officials ng dating admin? Hindi naman natin sila sabi ng mga kapwa suspect sila, pero may ilan sa mga personalities like Senator De La Rosa na dating PNP chief na may mga statements sila na magtatago siya kung sakaling ipa-aresto. Magwiwig nga daw. Oo, magdi-disguise. Naka-apekto ba yung mga ganong statements nila para mas pumabor yung majority doon sa sinurvey na dapat maaresto din sila? Sa tingin ko, nagmamatter yon. Kasi halimbawa, dito kay Senator Bato, na he was very public, di ba? Talagang nagsasalita siya about it. Na ako na ang susunod, maaaring ako na, at kapag ito ang nangyari, nagbibigay siya ng iba't ibang scenario. Minsan, medyo pa-joke, di ba? Minsan din naman, seryoso na, in fact, tinanong din namin yung ating mga sinurvey kung sa tingin nila, sino ba yung sa tingin nila ay mapapatawan ng arrest warrant na mga co-perpetrators or kasabwat, at marami hindi nakapagbigay ng pangalan, 70% hindi nakapagbigay ng pangalan. Pero dun sa 30%, merong mga nagbigay ng mga pangalan at hindi naman nakakagulat na ang top na pangalan dyan ay si Senator Baton. So, 20% ng ating mga kababayan naniniwala na si Senator Bato actually yung sa tingin nila yung maaari na susunod na mapapatawan ng ICC ng arrest warrant. And again, hindi ito nakakagulat bukod sa siya ay talagang nanguna dito sa parang talagang binabanggit niya talaga to, bukod pa doon ay sila din naman yung mga leader ng Administrasyon Duterte na nagkaroon ng public profile, public career din, bilang bahagi ng war on drugs. Tama. At maalala lang natin, Clive, partner, yung humarap si dating Pangulong Duterte doon sa committee hearing ng Senado, nginuso niya si Bato DDS yan, di ba sinasabi niya? Meron ganun ba kadali para magpalit ang mga isipan ng tao na, oo nga, si Bato ay dapat ding managot? Ang tingin ko kasi sa case ni Senator Bato, talagang tingin ko sa paningin ng ating mga kababayan, malinaw na isa siya doon sa mga nanguna talaga ng war on drugs. Kasi bukod sa alam nila na siya ay senador noon na alyado ng dating Pangulo, I think malinaw din na siya ay dating chief ng Philippine National Police. In fact, dun sa tanong namin,
binanggit namin na yung background ni Senator Bato bilang chief ng Philippine National Police, no, bago maging senador. So I think very identifiable siya, no? So bukod siguro sa Pangulong Duterte, isa na sa mga makita natin dito sa survey namin, isa na sa talagang pinaka nare-recognize na mga Pilipino na mga nasa likod ng polisiyang ito, si Senator Bato, no? Kasi titingnan namin dito sa survey, siya 20%, at least, di ba, 70 kasi hindi nakapagpangalan, tapos siya na yung pinakamataas, 20. And then yung iba, less than 1% na. No? Senator Bongo, less than 1%. Sara Duterte, may nagpangalan ng ibang mga pulis at general, no? Medyo maliliit na yung mga numero. Opo, pero ibig sabihin ba, sir, kaya yung 70% ay hindi nakapagpangalan ng mga official o personalities ay dahil hindi rin nila kilala o alam kung sino ang mga dapat pang managot bukod sa dating Pangulo? I think maaari, no? Dahil din naman I think bukod sa dating Pangulo, para ang lumabas ay ito pinapatupad ng buong lakas ng kapulisan natin nung panahon nun, no? Siya naman talaga din yung pinaka pinuno sa mata ng mga Pilipino. Kaya kaya kapag sinusubukan nating i-interpret itong resulta ng survey, ibig sabihin yung 60% ng mga Pilipino na nagsasabi na dapat din na maaresto ang mga co-perpetrators, malamang sa malamang din ay si Senator Bato, at yun yung isa sa mga naiisip nila, no, kapag sinasabi to. And then bukod sa kanya, no, medyo hindi na nagkakaisa yung mga kapwa Pilipino natin kung sino ba yung mga yan, no. Opo. So ito yung parang ginagamit nila na tumatakbo sa isipan nila nung sumasagot sila dito sa survey na ito. Okay. Pero hindi rin katakataka Clive, na doon sa Mindanao, 42% ang nagsabi na ayaw nila. Hindi sila pabor. Oo, yan diyan pinakamataas yung hindi sang-ayon, no, doon sa pahayag na yon, no, tama, 42%, no. At pinakamataas naman yung pagsuporta, no, sa South Luzon at saka sa Metro Manila. In fact, no, yung South Luzon, Metro Manila at maging Visayas, no, mas mataas yan doon sa yung national average, no. Diyan halos 7 out of 10 Filipinos na yung nag-agree, no. Tapos pagka bumaba tayo naman sa Mindanao, no, 3 out of 10 na lang, no, na mga Mindanaoans yung nag-agree. So ano ba yan, sir? Parang reflection din na dahil sa Mindanao, baluarte ng dating Pangulo, kaya talagang, syempre, mas suportado nila yung dating presidente. Correct. Oo, at hindi lang si hindi lang si dating Pangulo, baluarte din ito ni Senator Bato, halimbawa, 'di ba? At halimbawa nga doon sa aming nilabas lang namin kamakailan, no, yung aming Senate survey naman, at nilabas din namin yung kung sino yung mga top 12 sa bawat rehiyon, no. At sa Mindanao actually top 1, no, si Senator Bato de la Rosa. So I think ito din yung kanyang mga taga-suporta, no, may home court advantage siya dito. Opo, pero itong petsa na to na ginawa nyo yung survey, sir, March 31 to April 7, ito yung panahon na meron na ring isinagawang hearing sa Senado na kine-question nga yung pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi ba yun naka-apekto doon sa perspective o pananaw ng mga sinurvey natin na merong kabilang panig na naglatag ng mga parang kontrang impormasyon doon sa pagkaka-aresto? I think merong naging epekto, pero hindi ganoon kalaki. Kasi kung titignan natin halimbawa, no, sa yung nanguna doon sa investigasyon, si Senator Amy Marcos na tumatakbo din, no, ay medyo mahina yung kanyang numbers doon sa survey, no. Actually by region, pag nakita mo, Metro Manila lang pasok sa top 12 at nasa 12 pa, no, sa huli pa si Senator Amy. And then sa ibang mga rehiyon wala, kahit pa sa Mindanao, no. Actually yung surprising dyan dahil siya ay in-endorso na ni VP Sara Duterte, no, yung kanilang team itim, malayong-malayo pa siya sa Mindanao, hindi pa siya pinipick up din ng what we assume ay mga Duterte supporters. So maaari na yung investigasyon, no,
nakaka-benefit dito yung mga Duterte aligned candidates, Duterte endorsed candidates, no? But it might not be enough, no, para baguhin yung buong opinion ng publiko, no, at the national level. Alright. Pagkatapos po nitong survey nyo na ito, meron pa po ba kayong ilalabas habang lumalapit po ang September 23 kung kailan ay ipapresente na po yung mga ebidensya? Tama ba ako? Yes, Doris, patuloy namin na gagawin yung survey sa iba't ibang mga katanungan patungkol dito sa issue pa din, no, ng ICC, no. In fact, halimbawa, itinanong din namin kung dapat bang protektahan ng Senado si Senator Bato kung siya ay sakali, no, na mapatawan ng arrest warrant, no. Divided pa yung ating mga kababayan dito. 40% nagsasabi dapat protektahan siya ng mga kasama niya sa Senado. 40% din nagsasabi hindi, wag, no, dapat hayaan siyang mapatawan ng arrest warrant, and then the rest are undecided. So, maaaring magbago to, di ba? Pagka lumabas na mismo yung arrest warrant, o kaya naman may iba pang mga pagbabago doon sa paglilitis at investigasyon sa International Criminal Court. Okay. Abangan po namin yung iba pa ninyong mga survey. Gaya na rin po, yung pakitanong na rin po. Hindi kasi dati nag-survey kayo tungkol doon sa ilang porsyento ng mga Pilipino ang pabor na malitis nga ang dating Pangulo. Baka iba na rin ngayon. Dahil tumakbo na marami nang nangyari, nakita na ng mga tao si dating Pangulo. Abangan natin. Ano kayang pwedeng maging factor para magbago yung pananaw Ayan. naman ng ibang Pilipino tungkol doon? Okay. Opo. So, Sir Clive, maraming salamat po sa inyo, ha? Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.